In this video, matututunan mo kung paano mo mamamaster ang rejections hanggang sa dumating ang punto na wala ka na talagang nararamdaman kapag nare-reject ka. Pero before we proceed, make sure na ibigay mo ang 100% ng focus mo sa training video na ito para mas madali mong matutunan at i-apply ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. Palagi mo itong tatandaan, repetition is the key to mastery. Para maging master ka sa isang bagay, kailangan paulit-ulit mo itong gawin for at least 10,000 hours. Lahat ng mga naging successful sa negosyo natin ay mga masters sa larangan na ito, especially pagdating sa rejection. Kaya ang tanging paraan para ma-master ang rejection ay maranasan natin ito ng paulit-ulit. Masasabi mo lang na na-master mo na ang rejection kapag wala ka na talagang nararamdaman na kahit na konting negativity sa tuwing nare-reject ka. Para mas madali mong ma-master ang rejections, bibigyan kita ng mga simple technique na pwede mo na agad gawin. Technique number 1, be progress driven. Karamihan sa mga baguhan sa negosyo ay masyadong nakafocus sa resulta. Ganito rin naman ako nung nagsisimula. Ang katwiran ko, kaya nga ako nagnegosyo para kumita, so bakit hindi ako magfo-focus sa pagkita? At ang ganitong klase ng pag-iisip rin ang dahilan kung bakit ako naghihirap noon at wala akong nagiging resulta. Kailangan natin maunawaan na hindi natin directly control ang resulta ng mga ginagawa natin. Ang bukod tanging control natin ay ang activities na ginagawa natin sa negosyo sa araw-araw. At kapag tuloy-tuloy natin ina-apply ang mga natututunan natin, kapag tuloy-tuloy tayong gumagawa ng aksyon, nagkakaroon tayo ng progress. Pag sinabing progress, ibig sabihin unti-unti kang gumagaling. At dahil rejection mastery ang topic ng training natin, ang progress mo dito ay unti-unting nawawala yung takot mo sa rejection. Unti-unting nawawala ang negative na nararamdaman mo sa rejections. At kapag wala ka ng kahit nakatiting na takot sa rejections, di ba mas dadami yung mga taong i-approach mo dahil wala ka namang pakialam kung i-reject ka nila. Kapag mas maraming tao na ang in-approach mo, dito na simulang magkakaroon ng resulta. Hanggat dumadaing ka o nalulungkot ka kapag may nagre-reject sa'yo, mahihirapan ka magkaroon ng resulta sa negosyo natin. Palagi mo tatandaan na mas importante ang pangarap mo kaysa feelings mo. Kapag iniisip mo na sumuko na lang dahil lang maraming rejection ang naranasan mo, para mo na rin sinabi na mas importante yung feelings mo kaysa mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Mas importante yung feelings mo kaysa makapag-for good ka na dito sa Pilipinas kung OFW ka. Mas importante yung feelings mo kaysa makatulong sa mga magulang mo kung estudyante ka. Pero naniniwala naman ako na mas importante ang mga pangarap mo kaysa sa feelings mo. Technique number 2, set a quota. Katulad na nabanggit ko kanina, kailangan sa progress ka nakafocus at para magawa mo ito, kailangan mo mag-set ng quota sa sarili mo. Hindi manggagaling ang quota na ito sa akin, sa sponsor mo o kahit na sinong leaders, kundi sa'yo lang. Sa pamamagitan ng pag-set ng quota, madali mong natatrack ang progress mo. Noong September 2020, nag-decide ako na mag-gym dahil gusto kong lumakas at gumanda ang katawan ko at maging healthy. Nag-hire rin ako ng fitness coach dahil nauunawaan ko na mas madali kong mahihit yung goal ko na yun kung merong nagtuturo sa akin ng eksaktong gagawin ko. Isa sa mga napansin ko na tinuturo sa akin ng coach ko ay pinagtatrack niya ako ng progress. Kada workout ko, inilalagay ko sa notes ko kung gaano kabigat ang binuhat ko that day. And then within the next week, titingnan ng coach ko yon tapos padadagdagan niya sa akin yung timbang ng binubuhat ko para malaman naming dalawa kung kaya ko na ba at kung may progress na ako. Minsan may mga timbang na hindi ko pa talaga kaya mag-progress at minsan naman nagugulat ako dahil hindi ko akalain na kaya ko na palang buhatin ng ganong kabigat na timbang. Samantalang pag tinitingnan ko lang, parang napakabigat. Kapag hindi ko kinaya yung timbang na binubuhat ko, pinababalik ako ng coach ko sa nakaraang timbang na nabuhat ko na. At sinasabi niya na kailangan ma-perfect ko yon. Kapag nadadalian na ako sa timbang na yon, saka ako magpo-proceed sa kasunod na timbang. And then later on, na-realize ko na ginagawa ko rin pala ito sa business sa pamamagitan ng paglalagay ng quota sa sarili ko. Nagsimula ako ng 10 prospects per day. Noong nagagawa ko na ito, dinagdagan ko ng 10 ulit para maging 20 per day. Paulit-ulit lang ako nagdadagdag sa tuwing nahihit ko ang quota. Hanggang sa ngayon, nag-average na ako ng 650 new prospects per day. As of the making of this video, ang next target ko naman ay 1,000 new prospects per day. Nakakatulong rin ang pag-set ng quota sa sarili mo para makaalis ka sa iyong comfort zone. Ang comfort zone mo ang pumipigil sa iyo para magkaroon ng mas malaking resulta sa business. Kung halimbawa, ngayon ay nagagawa mo na mag-approach at least 10 prospects per day, gawin mo namang 20 prospects per day. Hanggat hindi mo nahihit ang 20, hindi ka magdadagdag. Ang maire-recommend ko sa iyo ay magdagdag ka ng at least 50 to 100% mula dun sa nahit mo na quota. Katulad ng example na binigay ko sa iyo, kapag nahihit mo na yung 10 prospects per day, magdadagdag ka ng another 10. That is 100% mula sa nahit mo na quota.
para maging 20 na yung new prospects na quota mo sa sarili mo. Itutuloy-tuloy mo lang ito hanggang sa umabot ka ng at least 100 prospects per day. Kapag nakaka 100 prospects ka na per day, sigurado akong malaki na ang kinikita mo nun. Mas maraming prospects ang quota mo sa sarili mo, mas madali mong mamamaster ang rejections. Sa mga susunod na modules, matututunan mo kung paano ka magkakaroon ng mas marami pang prospects. Ang sekreto sa strategy na tinuturo ko sa iyo ay tinatawag na law of large numbers. Kapag sinabing law, maniwala ka man dito o hindi, totoo ito. Parang law of gravity. Kahit hindi ka naniniwala sa law of gravity, kapag tumalon ka, babagsak at babagsak ka. Walang pakialam ang law of gravity sa paniniwala mo. Ang ibig sabihin ng law of large numbers ay kapag mas marami, mas madali mong makukuha ang result na gusto mo. For example, sa toss coin, kung gusto mo na tao ang makuha mo, kailangan mo mag-toss coin ng marami para makakuha ng tao. Merong 50% probability na tao ang makukuha mo sa bawat toss coin dahil tao o ibon lang naman ang pamimilian. Hindi natin malalaman kung tao o ibon ang lalabas hanggat hindi natin hinahagis ang barya. Pero mas maraming toss coin, mas maraming chance na tao ang makuha mo. Hanggat di ka tumitigil sa pag-toss coin, makukuha at makukuha mo ang tao na gusto mo. Di ba ganun rin sa business natin? Dalawa lang ang pamimilian ng prospect natin. It's either yes, bibili or sasali sila, or no, hindi muna sila sasali o bibili. Kapag meron silang objections, kailangan ma-handle mo yun hanggang sa makapag-decide sila ng either yes or no. Mas maganda pa nga ang no na sagot ng prospect kaysa sabihin niya na pag-iisipan niya muna. Dahil kapag nag-no siya, ibig sabihin nun ay not now at kailangan mo na lang siyang i-follow up. Hanggat hindi ka tumitigil sa pag-approach sa mga prospects mo, meron at merong bibili at sasali sa'yo. Hindi lang talaga natin malalaman ng eksakto kung sino, kailan at ilan sila na sasali at bibili sa'yo. Malalaman lang natin kapag nag-approach na tayo ng prospect. Pero sa pamamagitan ng strategies na matutunan mo sa mga susunod na module, mas mapapataas mo ang chance na bumili at sumali sa'yo ang prospect mo. And finally, technique number 3 ay celebrate the rejections. Ang palagi lang natin sineselebrate ay yung mga panalo natin, di ba? Kapag nakabenta tayo or kapag nakapag-sponsor ng prospect. Pero alam mo ba na mas importante na sineselebrate natin yung mga talo natin, especially yung rejections? Pero bakit? Dahil mas marami tayong natututunan sa mga pagkakamali natin at sa mga rejections. Ibig sabihin, sa tuwing nagkakamali tayo o nare-reject, mas nagpo-progress tayo. Ang dapat nating isipin pagdating sa rejection ay kung bakit tayo na-reject at halos sa lahat ng oras, hindi tayo yung problema kung bakit tayo na-reject. Pwedeng may tiwala sila sa'yo pero wala silang tiwala sa negosyo na pinasok mo kung kikita ka ba talaga. May iba pa silang priorities at wala pa sa isip nila na magdagdag ng pagkakakitaan. O di kaya naman ay hindi pa nila kailangan dahil para sa kanila, sapat naman yung kinikita nila. Alam mo ba na delikado rin kapag puro success lang yung sineselebrate natin? Dahil hindi natin namamalaya na unti-unti tayong nagkakaroon ng panibagong comfort zone. Nakakampante tayo dahil kumikita na. At ang pagiging kampante ang simula ng pagbagsak natin. Hindi tayo designed para makampante. Designed tayo para patuloy na mag-progress. May kasabihan nga na if you're not growing, then you're dying. Kapag ang puno ay hindi na lumalaki, ibig sabihin tumatanda na ito at nagsisimula ng mamatay. Ganon rin sa ating mga tao. Pero ang growth na tinutukoy ko ay hindi lang yung physical growth, kundi yung mindset growth. Kapag hindi tayo patuloy na nagpo-progress or nag-i-improve, nagsisimula ng mamatay ang success natin. Tama lang na i-celebrate natin ang success kasi pinaghirapan natin yun. Pero pagkatapos, next goal na agad tayo para hindi tayo makampante. Kapag sineselebrate natin ang rejection, sineselebrate rin natin ang progress. Dahil sa mga rejections lang talaga tayo nagkakaroon ng progress. Paano naman i-celebrate ang rejections? Halos parehas lang sa pag-celebrate natin ng success. Sa typical na senaryo, natutuwa lang tayo sa tuwing nakakabenta tayo o nakakapag-sponsor ng reseller, di ba? Tapos nalulungkot tayo sa tuwing nare-reject tayo. Kapag nalulungkot ka sa tuwing nare-reject ka, pinipigilan mo ang sarili mo na mag-progress. Mas lalo ka talagang mai-stress dahil mali ang tingin mo sa rejection. Uulitin ko, walang kinalaman sa atin ang mga rejections. Hindi personal ang rejection. Nire-reject tayo ng prospect natin dahil sa personal na rason nila at itong tatlo ang madalas na rason. Kaya sa halip na malungkot ka sa tuwing nare-reject ka, i-celebrate mo ang rejections. Sabihin mo sa sarili mo na, yes, mas malapit na ako sa benta ko. Or, yes, mas malapit na ako sa reseller ko. Sa umpisa ang awkward nito sa pakiramdam pero okay lang yun. Hindi pa kasi sanay ang mindset mo sa ganitong paraan. Kaya ang goal natin ay sanayin ang sarili natin na sineselebrate ang bawat rejections. Di ba mas gaganahan ka kapag ganito yung ginawa mo? Kasi nararamdaman mo na paunti-unti papalapit ka ng papalapit dun sa goal mo. Yung iba iisipin na niloloko nila ang sarili nila kapag ginawa nila ito.
Ang masasabi ko lang, mas niloloko mo ang sarili mo kapag nalulungkot ka sa tuwing nare-reject ka, tapos ine-expect mo na aasenso ka. Dahil kapag nalulungkot ka, tinuturuan mo ang sarili mo na katakutan ng rejection. At kapag takot ka sa rejection, ibig sabihin, iiwasan mo na mag-approach sa mga prospect dahil uunahan mo na agad sila na i-reject ka kahit hindi mo pa nga na-approach. Nagiging manghuhula ka na. At kapag hindi ka na nag-approach, paano ka makakabenta? Paano ka makakapag-sponsor ng resellers? At kapag hindi ka na nakakabenta o nakakapag-sponsor ng resellers, kikita ka pa ba? Makukuha mo pa ba yung mga pangarap mo? Hindi mo lang nilolokong sarili mo, pinahihirapan mo pa dahil bukod sa nalulungkot ka, nai-stress at nafo-frustrate ka pa hanggang sa mag-quit ka na lang. So ikaw ang papapiliin ko ngayon. Anong mas gusto mo? I-celebrate ang bawat rejections kahit medyo awkward sa simula? O magdrama at maging loser katulad ng karamihan? Alam mo kung alin sa dalawa ang makakatulong sa'yo para maging successful. Palagi mong tatandaan na ang rejections at mga pagkakamali ang tanging tulay papunta sa success. Wala nang iba. Kaya kung hindi ka mare-reject o magkakamali sa negosyo natin, hindi ka papunta sa success. That's it. I hope marami ka natutunan dito sa video training na ito. Feel free to watch it again kung hindi masyado naging malinaw sa'yo and make sure na i-apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. See you on the next video.